Pero kung ang priority mo talaga kumita, since you are already a breadwinner for yourself and for your family, you have to think otherwise. 'Di ba? Importante ang diploma. Kailangan natin makatapos. Tama? Po, yes po. Pero importante rin, syempre, yung mental, syempre, physical, 'di ba, and financial health mo. So, probably, as of right now, you have to pray and ask, ano yung priority mo talaga? Uulitin ko, kung kaya ng katawang lupa mo for 4 years na ganun ang buhay mo, ituloy mo. Pero pag sinabi mo, I don't think I can sustain this, magkakaroon ako ng mental, emotional, physical breakdown, you have to also choose. At ikaw lang makakasagot nun. Yes po. Oo. Alam mo paano malaman kung talagang tama yung desisyon mo? Paano po? It will give you peace of mind. Pag wala kang peace of mind, ibig sabihin mali. Peace of mind ngayon. Pagod na. Ayun nga. That's the point. Agree? Engineering pa po yung tinig kong course. Oo nga. Kaya nga, hindi lang yung physical load eh. Ang challenge dyan minsan, hindi yung physical work. Yung physical work, pwede mo itulog eh. Makakabawi ka eh. Pero ang pinaka-heavy na load, yung mental and emotional. Agree? Yes po. Oh, next question. So for second question po, how do you think I can recover back to a good financial after the pandemic? Kasi super struggling yung pandemic. So, ganito yun eh. Ang unang kailangan mo malaman talaga, ano ba yung basic need na gastusin mo? More or less, how much do you need to earn on a monthly basis in order for you to provide the needs, ha? Not the wants. Magkano kailangan? 100K. 100K. Sa 100,000, yan ang lifestyle ninyo. Currently, ginagastos. Oh, ikaw lahat ang ikaw lahat. Tama? Hindi naman, may, sakto po lang. Oo. So, sa 100,000, kaya nga nagmo-multiple jobs ka, nagmo-multiple clients ka. Tama o mali? Opo. Kung gusto mo talaga makarecover, you can use this method that I always teach people. It's called bawas dagdag method. Okay, sulat mo. Bawas dagdag. When you say bawas dagdag, bawasan mo muna unnecessary gastos. In fairness, Angela, let me ask you this question. Does your family eat out from time to time? No. You don't eat out? No, not anymore. Not anymore. Oo. So, My family is in Laguna eh. saan napupunta yung 100,000 nyo? Paano yung breakdown ng 100,000 nyo? Magkano yung rent? More on, ano po kasi, foods. Tapos, Pagkain. yeah, kuryente, tubig. And then, internet. And then, may tuition pa po. May akong binabayaran. So, Pati tuition fee ng mga kapatid mo. opo, nag-buy po ang tuition. Oo. Tapos, tuition po pa. So, kailangan i-check nyo rin, syempre, when you say pagkain, given na yan, pero baka yung mga groceries na ginagawa nyo, di ba? Meron ba kayong mga car payment or mga house payment na ginagawa? Wala po. Wala. Oo. Kaya kailangan i-check nyo muna sa budget nyo, ano yung pinakamalaking gastos. That's number 1. And number 2, paano magka-cut down sa major expenses. Like for example, kahit na nagsusupermarket kayo, magkano yung supermarket per week or per month? Diba? Is there any way that you can cut down on things na naman non-essentials? Diba? Yan ang una. And then pangalawang diskarte is dagdag. When you say dagdag, dagdag income. Pero ang problem lang with you right now, hindi mo pwedeng magawa yan. Kasi nga, 4 na nga trabaho mo tapos nag-aaral ka pa. Ang next question ko, yung pinag-aaral niyong kapatid, ilang taon? 5. 5 years old pa. 5 years old lang. Sorry, 6 po. Six. Graduate lang po. So, she's turning elementary next August. Oo. So, bata pa talaga. Yung parents mo, hindi na talagang kaya magtrabaho? My mom is 60 plus na po. We used to have a business, pero parang hindi naging okay since gawa ng pandemic. Yung sa jeep,
Mm. So, alam mo Angela, talagang hangang-hanga talaga ako sa'yo sa Okay. ginagawa mo. At your young age, you are super responsible. However, kung masyado ka talaga maraming ginagawa, talagang parang imagine mo na lang may salamin na lalagyan Mhm. na mesa. Maglagay ka ng mga konting gamit, kakayanin. Pero pag naglagay ka ng mabibigat na talaga, anong pwedeng mangyari? Mababasag. Mababasag siya. Huwag mo nang hintayin na umabot doon. Opo. Kaya kailangan mag-family meeting kayo eh. Mag-family meeting talaga kayo and then you write down your budget and then saan tayo pwede talagang mag-cut cost muna because of our 100K is too much for me Mhm. Ilang kayong sa pamilya? 4, 5. Oh, sobrang yan. Magkano rental nyo? Wala po. May sariling bahay sa Laguna. So, walang gastos doon. Oh, paano nagiging 100,000? Hindi ko magets yun talaga. Madami po gastos. Mm, kasi nga yung gastos nga very subjective eh. Well, I Yup. think that deserves another na mag-usap na lang tayo. Ano pa yung third question mo? Ano po? For my third question, I have tried different rackets for myself, Hmm. but it feels like none of them are working for me. So, nag-try na po ako ng real estate. I am a real estate agent from a kilalang Okay. developer. Okay. Tapos, um, I stopped. Tapos, nag-ano ako. Currently, I'm working and training in Sun Life. Doon ko po kayo na-meet talaga. Hmm. For. And then, yun, nag-freelance po ako. So, I do social media management and then I am an executive assistant as well. Yeah. Sige. Tapos, Mm-mm. different rackets, nagbebenta rin po ako, nagbabayan sila ka ng gamit, like, Yeah. from coupons, items, resell things. Kaya nga, ang How question do ko, I know, yeah, how do you know? how it can work and what would work for me? Yeah. Kasi, parang, tagal ko na dito, pero, I'm still, parang ganito. Yeah, okay. Sorry, go. Sige Angela, sagutin ko na yung tanong mo para unang tanong ko, saan ka ngayon productive? Saan ka kumikita? Sa freelance. Freelance. Actually, nag-start po ako ng business sa freelance ngayon. Literal nakaka-start ko lang po. Ito po, Yan nga. Yes. yung The Ones Being. Kaya nga, yun yung expertise mo eh, di ba? Yan yung parang experience mo. Gaano katagal mo na ginagawa yan? Bali, nagtuloy-tuloy lang po ako this last December, pero nag-start na po ako way back before pa, para mga bago pa nauso yung mga freelance. Kaya nga, meron tayong tinatawag na 10,000 hour rule Angela. Ang ibig sabihin ng 10,000 hour rule, isang bagay na ginagawa mo na paulit-ulit ng 10,000 oras, magiging expert ka doon. Mm-hmm. So definitely, I believe na you have already achieved the 10,000 hour rules in freelancing, social media, being a VA. Tama o mali? Opo. So, ang focus mo of expansion should be based on your expertise and experience. Mm-hmm. Dapat ang pinapalaki mo, yung agency mo. Yung The Wise. Yan ang pinapalaki mo. Hindi ka dapat pumasok sa, nag-try ka sa real estate, nag-try ka sa insurance, okay siya. Pero tingnan mo, anong resulta? Di ba? Dito nga kumikita ka na. Yan ang pinsan problema natin eh. Lalo na as business people, no? Not only career people. Na parang sa dami-daming produkto na binibenta. Di ba? Naghahanap tayo ng bago. Ano kayang bago na pwede kong gawin? Pero naiiwanan mo ni yung nagpapakita sa'yo ng pera na produkto, hindi mo binibigyan ng pansin. Kasi gusto mo ng bago. Pero pag nagbago ka, may learning curve ka na naman. You need 10,000 hour rule to learn the art of selling, the art of communication, the art of negotiation, the art of closing. 10,000 hour na naman yan. And I don't think you have the luxury of time, again, to do 3.5 years or 4 years na pag-aaralan mo muna yung sales sa real estate and insurance. So ngayon, the best alternative na pwede mong gawin, Angela, is go back to your experience and expertise, and that is freelancing. Yan ang palakihin mo. Yung agency ang palakihin mo. So, pag pinalaki yung agency mo, I believe you will earn 100, 200, 300. Kayang-kaya yan. Doon ka mag-focus. Okay? Yes po.